point that we are about to end conference, but this is not the end on how we will respond to you and to all the words and the truth that we have heard all throughout these past 3 days. Lord, we need your grace, we need your strength, and we need your wisdom. Only the Holy Spirit can truly help us in understanding and applying everything that we've heard. May you be gracious to us and to your servant. Bless your people. You help us change and empower us to show the change that the Holy Spirit has done in our lives. Glory be to the name, Father. We commit and we ask this in Jesus' name. Amen. I will read Deuteronomy chapter 6, verse 7 to 9. Deuteronomy chapter 6, verses 7 to 9. This is the word of the Lord. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. So, building the legacy of a loving heart. The question sa atin ngayong hapon is this: how do you want to be remembered? Or what memories will you leave behind? Particularly sa mga anak mo, sa mga loved ones mo, or even sa church. Ang gandang pakinggan o alalahanin ang mga bagay na o ang mga tao na gumawa ng impact sa ating mga buhay. If there is one person that has been the reason kung bakit nandito ka ngayon at patuloy kang naglilingkod sa Panginoon, sino yon? Sino yon? Ba't nandito ka pa rin ngayon? Kasi naniniwala ako na may ginamit ang Panginoon na isang tao na gumawa ng impact sa buhay mo. Ba't nandito ka ngayon? Bakit sa lahat ng mga naging kasama mo na nawala na sa paglilingkod, ikaw natira ka pa rin? Anong nangyari? Sino siya? Ako nag-decide ako na maging pastor dahil sa isang tao na nagbigay ng panahon sa aking buhay. Ang sabi niya sa amin, kasi magkakaklase kami, parang mga walang direksyon yung mga buhay namin, nagsisimba lang kami sa simbahan. Present kami palagi. Kasi mga anak kami ng deacon, ng mga faithful na mga member ng simbahan. Pero wala kaming ginagawa sa simbahan. So, tumubo sa kanyang puso na tulungan kami. At tinipo niya kami yung mga young people na hindi ganun ka-involved sa simbahan. Na nakita niya yung potential na pwedeng kung anong mangyari. So, Bible study niya kami, tinulungan niya kami. Kapag kami ay aalis, tinutulungan niya kaming gawin muna yung mga gawaing bahay nang sa ganun kung siya ay magpapaalam sa aming mga magulang na pwede bang isama namin o isama ko yung anak. Wala nang may rereklamo yung parent kasi tinulungan niya na eh. Ginawa niya ang lahat para ma-influensyahan niya kami. And because of that, na-expose ako sa ministry, sa pag-share ng gospel, sa pagba-Bible study. In-expose siya rin kami sa mga buhay ng mga indigenous people doon sa amin sa Tarlac. At doon ko nakita at naramdaman ang burden na tinatawag ako ng Panginoon. So I decided to follow the Lord Jesus Christ. And until now, siya yung naalala ko na naging turning point ng buhay ko. Hindi ko na alam saan siya napunta. Pero if ever I will be given a chance, talagang sasabihin ko sa kanya na ikaw ang naging instrumento ng Panginoon kung bakit ako ay naglingkod sa Panginoon. Isn't it amazing? Kahit isang tao lang. Kahit isang tao lang na one day lalapit sa iyo, pastor, dahil sa iyo o dahil ginamit ka ng Panginoon, nandito ako ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Ang laking bagay na yon. Sabi nga sa isa lang na kaluluwa na tumanggap sa Panginoon at nagsisi sa kanyang kasalanan, hindi lang siya ang natutuwa, hindi lang tayo ang natutuwa bilang church na naging kabahagi ng kanyang kaligtasan, kundi ang buong langit, right at the moment na tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and personal Savior, they are all rejoicing.
And it is very heartwarming kapag merong lumapit sa iyo na ganong klase ng mga pagkakataon. Binigyan ako ng pagkakataon na mag-preach sa mga young people. I was invited, ika-4th time ko na yata, ika-5th time ko na nung December sa KESI Conference. And every time I speak sa KESI Conference o saan man ako mapunta na kung saan ay may mga kabataang naka-attend doon sa mga KESI Conference na yun, youth conference during December, ay talagang lumalapit sila, hindi nila mapigilan ang mga ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Isang babae, I believe nag-preach ako 2006 ano. The thing is that I may know him. And kinausap niya ako sa KESI sa Pontevedra na. Sabi niya, Pastor, hindi mo ako kilala. Pero noong 2006, ikaw nag-preach sa doon, wala akong plano mag-attend ng mga session kasi nayaya lang ako ng aking mga kaibigan. Taga-Aklan siya, Iloilo City yung tone. But the first night na nag-invite ka, you preach the gospel and you invited us kung sino ang gustong manampalataya sa Panginoong Jesucristo at tanggapin siya bilang tagapagligtas. Isa ako sa mga tumanggap. Yung plano ko na gumala sa Iloilo, nabura. Buong session ng KESI Conference, nag-attend ako. Ako ay isa ng missionary nurse ngayon. Parang gustong tumulo ng luha ko. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Hindi kita kilala at hindi naman para sa iyo yung message sa iyo no, na-prepare ko. Yun pala, isa ka sa mga makakapakinig noon. So, naging missionary nurse siya doon sa Aklan. And I believe kilala niyo kung sino ang naging husband niya. Si Pastor Richie Alcoran. Would you believe that? Unbeliever siya, 2006. Na-save siya, naging missionary nurse. Would have thought na magiging pastor's wife siya. Amazing, right? Hindi mo alam ang pamamaraan ng Panginoon na ang simpleng pagpapagamit mo sa Kanya bilang instrumento, hindi mo man kilala. Hindi mo man alam kung sino yung tatamaan. Basta gawin mo lang ang pinaka maganda, ang pinaka mabuti na alam mong gawin upang magkaroon ng impluensya ang iyong buhay. You would never know kung sino ang aabutan nun. And many such kind of stories came to me along the year. Hindi ko nga alam na kahit yung associate pastor ko, isa siya sa mga nag-forward ng 2006. Sabi niya, the first night na nag-preach ka, sabi niya, hindi ko maintindihan, pastor na ako, pero nag-recommit ako sa Panginoon during that time. Everything was recalled nung nag-preach ako ng December kasi nga, the response of the young people were just like that. And aside noong December na marami silang lumapit sa akin ng mga worker na sinabi nila sa mga preaching na ganon, ginamit ng Panginoon, hindi ko naman iniisip na maging ganon yung epekto nun. Sabi ko lang sa Panginoon, sa iyo itong gawain, ang banal na Espiritu, ang siyang makapangyayari. All I have to do is just to speak and to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. And through the years, from time to time, minsan nga nasasalubong ko, bilang nito, Pastor, di ba ikaw yung nag-preach sa ganitong year? Talagang i-recall nila yung date, yung occasion. Pero isang batang iyak ng iyak. Ang liit ng bata, maybe 7, 8 years old, I don't know. Walang tigil ng iyak. Hindi ko alam bakit siya umiiyak. And then one time sa doon, meron ako isang estudyante. Sabi niya, Pastor, naalala mo, 2014, nag-preach ka sa Kabangkalan. May batang iyak ng iyak. Nilapitan mo. Tapos, inalo-alo mo para tumahimik siya. Alam mo kung bakit siya umiiyak? Sabi ko, hindi. Kasi nung narinig niyang nag-preach ka, hindi niya mapigilan ang sarili niya kung anong mangyayari sa buhay niya pag hindi niya tinanggap ang Panginoon. Iyak siya ng iyak kasi natatakot siya na kapag humarap siya sa Diyos, hindi siya handa. At lumapit ka. Tinulungan mo siyang mawala yung takot niya. Ganun ba? Sabi ko. Alam mo, Pastor, sino yun?
Ako. Hindi pa ako patay, may eulogy na ako. Ang dami ko ng eulogy. Kasi from time to time, yung mga young people na ito ay lumago na, naging professional na, naging mga pastor na, naging magagawa, nagsisilbi, naglilingkod sa mga respective churches nila. Who would have thought in my ordinary life, beyond my imagination, I'm just a young boy sa Tarlac City na hindi man lang nangarap ng malaki, kundi simpleng buhay lang na magiging pastor na gagamitin ng Panginoon. I don't know how many young people will still be affected, influenced, impacted by the ministry na ibinigay sa akin ng Panginoon. But one thing I know, I will keep on moving, improving, aiming for what is best na ibinigay ng Panginoon sa akin. Na kapag namatay ako, talagang hindi lang rest in peace yung makikita sa libingan ko, kundi makakatanggap talaga ako ng well done, thou good and faithful servant. Kasi may iniwan akong legacy sa mundong ito. Ikaw, how would you want to be remembered kung wala ka na dito? Kung kinuha ka na ng Panginoon? Will people say, dahil sa tao ito, ginamit ng Panginoon, kaya nandito ako, patuloy na naglilingkod? As again, the challenge as I started, as one person influence you to be who you are now in serving God. Be a person who will leave a legacy so that kung wala ka na sa mundong ito, aalalahanin ka niya na ginamit ng Panginoon, kaya siya ay patuloy naglilingkod sa Kanya. Bakit ko sinasabi yan? Kung ating babasahin uli, nung sinabi itong Shema, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. And these words that I command you today shall be on your heart. Then, the next verse says, hindi lang sa puso ninyo ito dapat manatili at lumago, kundi sabi niya sa verse 7, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Anong sinasabi niya? Hindi titigil sa inyo ang tunay na pagmamahal na gusto makita ng Diyos. Gagamitin niyo itong pagmamahal na ito una sa inyong mga anak. In short, sa inyong family. Upang nang sa gayon, kung sila ay magkakaanak ulit, patuloy na magiging buhay ang iniwan ninyong alaala sa kanila na kayo ay naging mapagmahal na mga magulang. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Bakit? Una, kung gusto nating manatili ang tinatawag na alaala ng pagbabago o milagro ng Diyos dahil sa ating pagmamahal, gawin nating ugali. Kung sa Tagalog pa, sadyain mo. Kapag tayo ay naglalakad, may nakasalubong tayo, hindi naman natin gusto, may mabubunggo tayo, anong sinasabi natin? Hindi ko sinasadya. Ang manakit ay hindi dapat sadyain, kundi ang magmahal ang siyang dapat nating gawin at sadyain sa ating buhay. Kaya nga iniutos ng Panginoon sa Israel na mahalin nila ang isa't isa, una ang Diyos, bago ang kanilang mga sarili at ang kanilang mahal sa buhay, upang ang pagmamahal na ito ay patuloy na maging buhay, maging sa kanilang susunod na henerasyon. When you look at your children, when you look at yourself, ano ang iiwan nyo na influence sa inyong mga anak? Have you ever thought about that? Nung ako ay nagkaanak, namumroblema ako. Kasi ayaw kong maulit sa kanya
yung mga kalokohan ko. Ayokong gawin niya yung mga pinaggagawa ko. Sabi nga nila, bayad utang daw kapag babae. Hindi siya pambayad utang para sa akin. Mabuti na lang mabait yung asawa ko. At sa asawa ko nagmana ang anak ko. Sabi ko, thank you Lord. Hindi sa akin. May mga napulot din naman siyang skill sa akin. Pero yung the way niya na inaalagaan ang sarili niya, the way she handles herself as a young lady, salamat, ang higher percentage galing sa kanyang ina, hindi galing sa akin. Yun ang pinagpapasalamat ko. Ang ugali, ang kanyang pananaw sa buhay, salamat. Genie talaga. Ang forma sa akin. Yun lang. Kapag, syempre, conservative yung ina. Kapag nagsusuot yan ng nakabidyo, makikita ng asawa ko ito. Kinatuwa pa lang namin ito. Mami, okay na to. Ba't ganun? Ba't ganyan? Ba't ganyan? O, syempre, conservative si Jeannie, di ba? Tinitingnan ko lang naman kung hindi nakikita yung mga pusod at yung mga hita-hita. Pag tumingin sa akin, passionista ang anak ko. Biglang sisimangot yan pag sinabi ni Jeannie, hindi, pampangit yun. Dali. Pag nandiyan si Jeannie, titingin si Jeannie, ano? Diba? Pangit siya. Pag dumating si Jeannie, sabi ko, kami lang dalawa nakakalam. Malalaman na. Ngayon, alam na video. Sana hindi manood. But if you really want to live something remarkable sa mga anak nyo, wala kayong ibang iiwan sa kanila, kundi sarili nyo. Ngayon ang tanong ganito, magiging proud ka ba sa sasaluin ng anak mo na galing sa'yo? Tell that to yourself. Kung ano ako ngayon at susundin ako ng anak ko, magiging proud ba ako sa gagawin niya na susundin niya sa akin? It's a challenge. Yung hindi ka kakabahan, yung matutuwa ka, yun ang i-aim mo. Hindi na kapag sinabing magiging proud ka ba, wag na, forget it. Sana hindi sumunod sa akin. May mga ganun, di ba? Sana kung kayo ang susundin ng mga anak ninyo, hindi kayo matatakot na sinusundan nila kayo. That means, if you want change, and if you want a legacy that will last throughout all your generation, you must change now. It's you na dapat unang magsimula ng pagbabago. Hindi mo kayang baguhin ang generation mo kung ikaw mismo walang planong magbago. And that is a challenge for all of us. So, sabi dito sa binasa natin, ituro nyo sa mga anak nyo. Ito ngayon ang challenge sa atin. Kasi, pag sinabing ituro mo, hindi mo pwedeng ituro ang isang bagay na hindi mo alam. Na hindi mo ginagawa. Now, anong ibig sabihin? No? Be the person that intends to love God at all times. That's a challenge. Pero tingnan nyo yung word na teach. Sa Hebrew word, ang word na teach is, it means repeat. Palagi nyong uulit-ulitin ito sa mga anak nyo. Meaning, hindi lang ito minsanang pagbabago, kundi patuloy na pagbabago na every time na tumitingin sila sa inyo, nakikita nila yung pagbabago na yon. Ang hirap naman na simula nung maliit ang anak ninyo hanggang lumaki siya. Sasabihin niya, Dad, simula nung una hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Hindi ba masakit pakinggan yun? Ibig sabihin, wala kang pagbabago. Pero mas maganda na pag sinabi niya noong una, ganito ka Dad, ngayon ang ganda-ganda na, ganito ka na yun. Ang sarap. Di ba? Alam niyo, ang anak ko isa lang. But sa stage ng buhay niya ngayon, second year college na siya, nursing, mas nag-bond kami. Mas naging close kami. There's one time sa buhay niya na ayaw niyang lumapit sa akin.
Simula nung maliit, syempre, di ba sabi nila kapag babae yung anak mo, makatatay talaga. Makatatay talaga. Talaga ako yung tinatakbuhan yan. Pero dumating yung araw na sinabi ko, ba't ayaw na ng anak ko sa akin? Grade 7 nun. Nakaupo kami kumakain, tapos nagtatanong ako, o kumusta anak ang school mo? Kumusta yung mga ganito? Biglang tumakbo. Sabi ko, ano nangyari? Ba't umalis sa kainan yung anak natin? Sabi ko kay Jeannie. Sabi niya, tinutukso mo kasi palagi. Kaya ayaw na magsalita dito. Hindi ko alam, siguro tumutubo na yung crush-crush sa kanya. Tapos ako na lalaki, syempre ayaw ko na may crush-crush siya. Di ba? Sabi ko, okay lang nga magka-crush ka. Pero pag nalaman kong may nagka-crush sa'yo, I will crush him. Ika-crush ko rin siya. Kaya siguro yung anak ko, ayaw na mag-share, natatakot. Kasi yun nga, simula noon sabi ko, kakaibiganin ko yung anak ko ulit. I have to make some adjustments. Hindi ko tatanungin kung may crush siya, kung sino lumapit sa kanya, whatsoever, wala. Ako yung naghahatid sa kasundo sa kanya. Morning, lunchtime, tapos balik pagka after lunch, and then afternoon. Ako lahat. At the end of the day, tatanungin ko lang siya, kumusta ka na? Ano ang mga bagay na nag-enjoy ka sa araw na to? Hindi ako nagtatanong sino may crush sa'yo. Walang ganun. Kundi, anong mga bagay na nagpa-enjoy sa'yo? Ikikwento niya. Una, medyo wala pa, alanganin. Ikikwento niya, araw-araw lang yun. For the next 2 weeks, wala akong sinasabi about crush or whatsoever. Kung ano lang ang naging malungkot siya at kung ano lang kung ang nagpapasaya sa kanya, yun lang yung mga experiences niya. And then i-recall niya yun throughout the day kung paano siya naging downhearted, paano siya naging masaya. Every day. Nung naging friend ko na siya, kahit hindi ko siya tanungin kung sinong crush niya, bigla mo sabi, Tata, may sasabihin ako sa'yo. Oo, sasakay na yan sa motor. Alam mo, may lumapit sa akin kanina. Nagpa-picture. Sabi ko, ba't nagpa-picture? Sabi niya, nagagandahan daw siya sa akin. Ano? Nagagandahan siya sa'yo? Biglang humihigpit yung tiga ng motor eh. Babae yung nagpa-picture. Babae naman pala. Okay lang. Oh. Nagagandahan lang siya. Okay. Hindi naman siya tomboy. Hindi. Nagagandahan daw siya sa akin. Okay lang yun. So, along the way, dahil hindi na ako nanunukso, nag-adjust ako ng approach ko sa anak ko, naging close kami. Until now. Oh. Just this Valentine, merong matagal nang may crush sa kanya. Sinasabi niya na sa akin, pero sabi niya sa akin, nag-video call kami. God! May sasabihin ako sa'yo. Excited talaga eh. Sabi ko, alam mo, nung Valentine's, guess what? May nagbigay sa akin ng bulaklak at saka stuffed toy. Excited siya. Nagulat siya ako. Sabi niya, ba't wala kang gana? Parang wala kang reaction. Parang hindi ka galit. Okay lang sa akin, anak. Ay. Sinabi na ni Mami sa'yo? Oo. Ay, Mami, ba't hindi mo ako hinintay? Dapat ako yung magsabi nun. You see, excited na siya. Hindi niya na tinatago. Pero wala siyang crush sa nagbigay ng stuffed toy tsaka bulaklak sa kanya. So sabi ko sa kanya, ano reaction mo? Sabi niya lang yun. Simula pa noon nag-indicate na yung lalaki kasi, talagang sinasabi niya, wala siyang interest. Wala siyang interest. Bakit daw? Kasi nung narinig niya, palagi naririnig kasi, you see, the word is repeat. Palagi niyang narinig kung paano ko pinaghirapan ang panliligaw sa mami niya. Ano sabi niya sa akin? Mahihirapan ako maghanap ng magiging husband. Kasi ang hanapin ko magiging husband, kapareho sa'yo. Legacy. Yes, that's great. So wala siyang planong mag-boyfriend. Sana Panginoon, wala talaga. Hindi mo kasi alam ano mangyayari sa kurbala eh.
na lang natin na matapos niya before siya. Sabi ko, pagka-graduate wala namang problema sa akin. Mamili ka ng ibinigay ng Panginoon. Pero ngayon, hopefully wala. Di ba? So, why did she develop such principle? Because of the word teach. May example siyang nakita na palagi niyang naririnig. Nung senior ko nga yan sa Kesig, siyempre, Kesig mag-aaral. Ano oras ako nagtungtong? 10 o'clock. Pagwali ko to sa Kabangkalan. Magte-10 na, no? Gabi na, alam ko, antokin na yung mga, siyempre, talaga, ganun oras na mag-preach. Sa ang dami ng preliminaries, talaga mga awarding lahat-lahat. Pagpatong ko, sabi ko, aantukin to mga bata dito. So, may mga reserve naman ako na funny jokes. Pero hindi madadala sa funny jokes yung ganong klase mga bata. Punong-puno yung auditorium. Pagdating sa commitment, doon na binanatan ko. Sinabi ko ang love story namin ni Jimmy. Alaga naman. Hindi ko alam, yung generation ngayon, palagi joke. So simula nung nagkwento ako, hanggang matapos yung love story ko, binidyohan. Senior sa Facebook. Tinignan ko, 1 week pa lang meron ng 200 shares. Sabi ko, ang dami lang nagme-message sa akin ng mga kaibigan ko, pastor, mga kilala ko, grabe, sabi niya, trending yung love story mo. Tapos yung president ng Kesig, katabi ni Anya, sabi niya, ganyan ba talaga mag-preach yung tatay mo? Sabi niya, oo. Kasi talagang ibang klase daw. Siyempre, yung ganun ba namang love story, hindi ka tatawa, hindi ka kikiligin. No? Gusto mo makita? Nasa Facebook yun. Senior ng mga young people. Meron nga, I don't know kung naka-attend siya sa Kesig, pinapanood niya sa cellphone niyang isa yung story ko, love story. Tapos, habang pinapanood, binibidyohan yung sarili niya. Ako talaga, nakakigil na ganyan. Sinare niya sa post din under ng video ko, sinare niya yung post niya na habang nanonood siya ng love story ko, andito siya. Nung sinasabi yung mga climax, sabi niya, bakit siya nai-excite sa climax? Tapos lumating ang climax, sabi niya, ang mga kabataan ngayon, ibang klase. Pero ang after nun, sabi ni Anya sa akin, this is what really encouraged me. Sabi niya, kahit ilang beses ko pang marinig ang love story niyo, walang point na hindi talaga ako matatawa at kikilig. Hanggang ngayon, kahit ilang beses ko narinig yan, kinikilig pa rin ako sa love story niyo. Oh, galing yan sa anak ko. Oh. Because of this thought. It always comes fresh. So ang isang buhay na namumuhay sa pagmamahal sa kanyang Diyos at nakikita ng ating mga anak will always be a fresh start for them. And an encouragement that they will do the same. Gagawin ko rin to. Susundin ko rin to. Kasi hindi lang nila narinig sa salita, kundi nakita nila yung totoong buhay, true to life story, na pwede palang mangyari ito. You know what? Pumila. Sabi nga nung mga taga-Kabangalan, first time sa nakita, pastor, parang kang celebrity. Alam niyo kasi, pagkatapos kong nag-preach, pila yung mga kabataan talaga magpapapicture. Oh, dahil sabi nila, pastor, we would never imagine na pwede pala mangyari sa panahon namin. Kasi nga, di ba sa panahon nila, ang dali-dali makipag-relationship. Facebook, Messenger, after 1 hour, may nobyo ka na, may nobya ka na. Ganun kabilis yun. Tapos after 1 week, break na naman kayo. Ganun din kabilis. They would never have thought that a relationship can really start by considering not what you feel, but the will of God. Kasi yun yung reason bakit sinagot ako ni Ginny. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil nakita niya na ako ang kalooban ng Panginoon.
Nagulat sila lahat doon. Pwede pala mangyari yun na wala kang feeling. Pero nakita mo na itong taong ito ay kalooban ng Panginoon. Sasabihin mo sa kanya, hindi ko consider mo rin siya. Hangga tumubo ang feeling sa kanya. Ganun ang nangyari sa akin. Nauna ang pagsabi na nakita ko na ikaw ang kalooban ng Panginoon, hindi niya pa rin ako sinagot. Sabi niya, sasabihin kong mahal kita kung maramdaman ko na talagang mahal kita. And I waited again for quite some time. Bago ko narinig sa kanyang mga bibig na mahal niya ako. Naghintay ako na sabihin niya sa akin na mahal na kita. Ano na sinabi siya? Naalala mo na sinabi ko sa'yo na kinukonsider kita na maging life partner. At sasabihin ko sa'yo yung araw na yon na mahal kita. Sabi ko, oo. Sabi niya, ito na ang araw na yon. Lang na sa'yo. Totoo talaga sinabi niya. Nung sinabi ko sa'yo, mamahalin kita, darating ang araw niya. At sinabi niya sa akin, ito na ang araw niya. Tapos sinabi niya, tinginan kami. Sabi niya, I love you. Yan, sarap. Diba? Naghintay ka. So, because of that particular story, which is true to life, ano mangyayari? Nagturo ka ng isang katotohanan na pwedeng mangyari sa buhay mo. That's why the word teach is not just a repetition, but it means to engrave. Iukit mo sa kanilang mga buhay kung ano ang gusto mong mangyari sa kanila. Pero hindi mo pwedeng iukit yun kung hindi nila nakikita sa buhay mo. Words is not enough. Tinuruan ko naman hindi ganun yun. Sa New American Bible, sabi niya, ang meaning ng teach is, drill them into your children. Ano yung drill? Barena. Anong ginagawa ng barena? Ibubutas mo talaga. I-instill mo yun, di ba? So nakita nyo yung tatlong implication ng word na teach. To repeat, to engrave, and to drill. Wow! That is a challenge for all of us. Ano ang ituturo mo sa mga anak mo? Na gusto mong maiwan sa kanila? Why do you teach them? Tanungin mo. Bakit ko tinuturo sa kanila ito? Number one, identify mo anong ituturo mo. At identify mo yung reason, bakit ituturo mo. Remember, we are teaching not only to make them learn, but also to build a life. Pag tiningnan nyo yung mga anak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga gusto nyo iwanan ng buhay ninyo, hindi lang ang nalalaman nila, ang ini-instill nyo, kundi you are now living your life to that particular loved one. So kung wala man kayong mga anak, sino ang gusto mong sumalo ng bato? Ng bato? Bato ni Lord. Ha? Sino ang gusto mong sumalo ng buhay mo? Si Bing. Bing ang bato. Seriously speaking, hindi ba ganun dapat tayo? Bago tayo mawala sa mundo, alam mo na, ready ka na may mapag-iiwanan ka ng buhay na naipamuhay mo na. So think about that. Consider your life. If you are really serious that your life will keep on going, kasi kung ngayon hanggang dito lang, yung buhay mo, wala kang mapapasahan, what's the point of living? Magiging generic yung buhay mo. Ano ibig mo sabihin? You are just one of the statistics na nabuhay sa buong mundo, pare-pare yung buhay nyo, naghanap kayo ng trabaho, nagkapera kayo, nagkabahay kayo, at lahat ng pangarap nyo nasunod nyo, pero walang natira sa buhay ninyo. Ano ibig ko sabihin? Hubad tayong dumating sa mundong ito, hubad din tayong aalis. So ang lahat ng na-invest mo sa mundong ito, mananatili dito kasi. Pero ang isang bagay na susunod sa iyo as investment, hindi yung mga material na bagay na naipon mo sa buhay mo, kundi ang buhay na iniwan mo na magpapatuloy sa iniwanan mo. That's the importance why God said that loving God starts from the family. Di ba? Hear, O Israel, the Lord your God,
the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And everything that I have commanded and taught you shall be in your hearts, so that you will teach them to your children. Bakit? Kasi kapag nawala na kayo, yung mga anak nyo ang magpapatuloy sa kung anuman ang buhay na ipinabuhay nyo. Ibig sabihin, hindi hihinto ang buhay ninyo. Kung mahal nyo ang buhay nyo, kung mahal nyo maiwan yung buhay nyo in a sense na hindi ito magiging kabahagi na lang ng memory, isa ka na lang alaala, hanggang sa alaala ka na lang, then start passing that life to someone that will live that life to the next generation. Yun yung challenge ng Panginoon, kasi gusto ng Panginoon na magpapatuloy ang isang generation na patuloy na nagmamahal sa Kanya. And if as parents, if as older generation fails to do that, then what happens to the next generation? Which is very, very sad to say. The generation of Joshua is a fighting generation. Ito yung generation na lumalaban kahit ang hirap, kasi nga meron silang pananampalataya na may Diyos silang malaki, tumutulong at ginagawa ang lahat upang maging matagumpay sila. Ang malungkot na nangyari, sinabi na after na namatay si Joshua at lahat ng leader ni Joshua at lahat ng nakakita na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Joshua, nakalimot ang next. Then sabi ko, saan ang failure? Failure ba ng next generation? Palagi tayo nagrereklamo, ay, ang mga bata ngayon, iba na talaga. Hindi ba si Senator Robin Padilla nagsabi na ang mga bata ngayon mahihina na? Naging controversy na yon. Kasi nga, kung titingnan mo nga talaga, emotionally, madaling maapektuhan ang mga kabataan ngayon. Ang hirap ng buhay noon, yun yung nagpatibay sa atin eh. Wala na silang ganun ngayon. Kasi nga, tayo din ang may kasalanan dahil ayaw nating maranasan nila yung hirap na dinaanan natin, ginawa natin ang lahat ng paraan na yung buhay nila ay maging convenient, makatanggap ng tinatawag na comfort na hindi natin tinanggap kasi nga ayaw na nating maranasan nila. Pero little did we realize that lahat ng struggle at paghihirap natin noon, yun ang tumulong sa atin upang tayo ay tumibay bilang generation. Ngayon, diniprive natin ang next generation para maging matibay. Kaninong kasalanan? Kanila? Ating kasalanan. So before pa mangyari yon, sa sumusunod na generation sa atin, tayo na nakarinig ng challenge na ito, we should really start doing something before the fighting, faithful generation fades away. Kasi kapag tayo naging failure to pass it to the next generation will not be called a faithful generation. They will be called the fading generation. Ang generation na wala ka nang maaalala. Na kapag namatay sila, ang meaning ng RIP, hindi na rest in peace. Kung sa Ilonggo ba, ang matabo sa ila, rito bago ini nga patay. Matabo sa ila. Ay, wala ka nang maaalala. Mga pasaway na, diba? Hindi sumunod sa kanilang mga so, the second thing that we must do is identify your life with God's Word. Mangyayari lang yun kung ipamumuhay mo ang salita ng Panginoon. Be the person that live according to the Word of God. So, learning is more caught than taught. Ano ibig sabihin yan? Children absorb behaviors, attitudes, and values more through observation and imitation than through direct instruction. Bibigyan ko kayo ng example. Diba sabi ko sa inyo, instead na sabihin sa Israel na thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not, ginawang story. Diba sabi ko sa inyo, ang David and Goliath, instead of thou shall not take the name of the Lord your God in vain, anong ginawa? David and Goliath story. Diba? Kasi si Goliath, he defies the name of God. In connection to the commandments, sabi ng Panginoon, do not choose the name of the Lord your God in vain. But this giant is trying to defile the name of God. So sabi ni David, sino itong nagdi-defile? No? Who is this uncircumcised Gentile? That this, wag na, naalala niyo na naman uli yung Tagalog sa iyo. Kaysa sa direct na isasabihin na, thou shall not defile the name. Through a story, o ano yung mag-instill? Yung diretsong sinabi sa iyo, o
Gagawan mo muna ng istorya. Isa pa, na example, si David. Naalala niyo yung kasalanan niya kay Bathsheba? Thou shalt not commit adultery. Eh, ganun ba ang sinabi ni Nathan sa kanya? Hindi. Through a story. Anong sabi ni Nathan? May isang mayaman, ang dami namang sheep. Pero merong isang mahirap, isa lang ang sheep, pero pinapataba niya, kinabig niya ng kanyang parang pamilya. Nung nagkaroon ng bisita yung mayaman, instead na kumuha siya sa marami ng sheep, yun pang pinapataba ng kapitbahay niyang mahirap, ang kinuha niya. Galit na galit si David, hindi ba? Opo. So hindi siya diniretsa ni Nathan na, David, mali yung adultery. Hindi ganun. Story muna. So, kung sa atin pa, hindi na makaurong si David sa sinabi niya. Kasi anong sinabi niya? Itong taong ito na nang agaw, he deserved to die. Out of his mouth comes the judgment of God. And when those words came out sa bibig ni David, anong sabi ni Nathan? You are the man. Galing sa bibig mo ang judgment ng Panginoon. Ikaw mismo alam mo na kamatayan ang deserve ng isang tao na nang-aagaw ng asawa, ng may asawa. Pero ginawa mo. Hindi makatras si David. Di ba? Yet, that changed David. Hindi siya lumaban. Nag-repent siya. And I know, kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, it doesn't mean na wala na mangyayari na consequences. Tandaan natin. Consequences will be there. But God is so merciful. May hope palagi sa Panginoon. Huwag mong sasabihin, ang laki na ng kasalanan ko, hindi na ako tatanggapin ng Panginoon. No! No matter how hopeless the situation is, remember this, walang ibang panggagalingan ng pag-asa, pagpapatawad, ng awa, kundi ang Panginoon din. Ang kinakailangan niya lang, ang repentant na heart. So hindi tayo magmamatigas, ayoko, dapat ganito talaga. Hindi. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit ano pang kasalanan natin, like David. Talagang sa bibig niya nangyari, nanggaling, hindi ba? And sabi ni Satan, yes. God said, you will die. But because God is merciful. See that? Ibig sabihin, anuman ang kasalanan natin, God will always have the heart to forgive us. Kung tayo ay lalapit sa Kanya. Kahit gaano tayo kasuwain, mamahalin at mamahalin tayo ng Panginoon. Huwag nating abusuhin yung tinatawag na grace ng Panginoon. Kaya nga binibigyan niya yun, hindi para mas maging makasalanan pa tayo, kundi magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Dahil nakita natin yung real na tayo. So, anong sinasabi dito? Tandaan ninyo, ang buhay natin, ang tinitingnan ng ating mga anak. Tingnan nyo ang mga bata. Sasabihan ng tatay, anak, huwag ka nang manigarilyo. Pero ang tatay palaging naninigarilyo. Ano sa palagay nyo ang gagawin ng bata? Hindi siya maninigarilyo? Hindi. Kasi nakikita niya sa action, yung action yung susundin niya. Nagtataka kayo sa mga bata, hindi nyo tinuro ang magmura. Isang araw, bakit nagmumura? Kasi hindi mo alam ikaw, nagmumura rin pala. So, saan ba't nagmumura ka? Buti na ang bata, hindi sabi, nagmumura ka eh. Diba? Pero kung anong nakita nila na ginagawa natin, sinasabi natin, susundin at susundin nila. Hindi yung mga pinagbabawal natin na salungat din sa mga ginagawa natin. It's always what we do that they will follow. So, ingatan natin kung ano tayo. Kasi crucial yun sa kung ano ang magiging susunod na generation. So, a leader's or parent's behavior is the most powerful hidden curriculum. Remember, we're teaching them what life is all about. We're building life. Ang curriculum na nakikita nila, yung buhay mo. Sa school, maraming tinuturo. Science, math, English, Filipino, etc. etc. Dito lang lahat yun. Pero ang buhay na may impact sa buhay ng mga anak nyo, yung curriculum ng buhay nyo. Hindi mo na kailangan maghirap pa para sundin yun. Kasi sila mismo, dahil naging part ng buhay nila yung buhay mo, hindi ka na maghihirap na sundin nila ang buhay na ipinakita mo. That's why bumabalik ako sa tanong na, anong klase ng buhay ang ipinamumuhay mo ngayon? If there is one thing that you want to see
sa inyong mga anak, ano yun? Kung hindi pa nakikita sa'yo, simulan mo sa araw na ito. You cannot teach what you do not know. And you cannot give and show what you do not have. You must possess first a transformed life if you want to see your children transformed in the future. And the secret to that is the Lord Jesus Christ. A relationship with the Lord Jesus Christ. Hindi mo pwedeng masunod ang sinasabing, love the Lord your God, if you don't have any relationship with that God. Hindi mo pwedeng sabihin na love your neighbors yourself kung wala ka namang kasama at ikaw lang mag-isa. So you see, loving God is to have a relationship with God. Loving others is to have a relationship with them. Walang problema sa Diyos. Tatanggapin niya tayo. Kung magsisisi tayo, at tanggapin si Jesus Christ as Lord and personal Savior. So kung hindi mo pa siya tinanggap, why not receive the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior? You make a prayer. Only then ang tunay na relasyon ay magsisimula sa buhay mo. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, patawarin mo ako sa mga kasalanan. Ligtas mo sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus Christ bilang personal ko at tagapagligtas. Then that relationship will start. On the very day na i-commit mo yung buhay mo sa Kanya. Then you have a new family in the Lord Jesus Christ. Anong family? The church family. This church, kung nandito ka, sa akin doon, sa Kapangkalan, o kung saan man kayo ilalagay ng Panginoon, that becomes your family. So nakikita ninyo, once you start seeing yourself as family, kahit iba-iba yung mga apelyido ninyo, isa tayo kay Kristo. Then we must start living and treating one another as indeed family of God. And the next generation will come up here and be a part of this church. Iba man ang apelyido nila sa atin, naging isa tayo kay Kristo. Then we pass who we are to the next generation of the church family. Will you respond to the challenge and the call? Yes, Pastor. Yes, Lord. I will love you with all my heart, with all my mind, with all my soul. And I will live to love you. So that the next generation, those who will come into this church, will see and be engraved in their lives na ganito pala ang buhay Kristiyano. Na kahit ano pa ang ginawa ko sa buhay ko, naging makasalanan ako, pinatawad ako ng Panginoon at may mga taong magmamahal sa akin. Kasi yung pagmamahal na yun ay nanggagaling sa iyo. Can you be the church family at the same time? Then, you have done what no other can do. Making a difference, leaving a legacy so that the next generation will continue ang ipinasa nyo na buhay sa kanila. Manalangin tayo. Father God in heaven, we thank you for the challenge of the word. We thank you for rebuking us sa kung anong dapat namin gawin. And we pray from this time on, we will learn how to live first to love you. Wala nang iba. And then, that's the only way that we can love others also. Empower your people, may you be gracious to us. And Lord, in our life, in the way we treat one another, may you be glorified. Thank you for answering this prayer. For this we commit and ask in Jesus' name. Amen.